In today's episode, pag-uusapan natin kung paano nga ba natin lalabanan ang burned out feeling natin sa work, sa life, on everything. Hay, baka ito na ang usapang magpapalamig ng ating pakiramdam. Kaya samahan nyo kami ha. So, kung hindi klaro yung direction, tas expect something else, mababurnout ka. Kung maalala mo dun sa napag-usapan natin before na si Albert Einstein, nabanggit ko yung quote ni Albert Einstein na yung parang if you are doing something repeatedly and expect a different result, you are insane. And sometimes yung insanity as a result of that is I'm not saying being burned out is insanity. I'm just saying that the state of mind becomes that. Kasi nga, you're expecting something different from the goal that you set to begin with. But to your another point kayo na medyo very interesting and I would counter this. Sabi mo kanina, importante na hindi ka sumuko kasi yung the other side, kasi baka yung blessing mo is on the other side of pagsuko. So, you would recommend not to give up. Ako, I think there will be situations where you'd be better at giving up. Kasi, balik tayo dun sa environment eh. If you're in an environment where you are not productive, your goal, in your head, yung goal mo is straight pa. Nakikita, ito pa rin talaga yung purpose mo. Pero parang walang pathway to achieve that goal because, for example, yung environment nyo, too toxic. Yung workload, too heavy. Tapos, wala ka ng work-life balance. Yung boss mo, for example, hindi ka tinutulungang mag-grow, utos lang ng utos, nagdadagdag pa ng trabaho, dumadagdag pa sa problema. I think karamihan ng mga Pilipino, karamihan ng mga professionals in general undergoes the same thing eh. Parang, oo, kumikita ka ng pera dito, pero are you productive enough to a point that you can stay 3 or 5 years? Kaya minsan may magtatanong, may isang check-in question sa trabaho is, where do you see yourself in 3 to 5 years? Diba? Oo. Pag hindi mo nakikita yung sarili mo in the next 3 to 5 years staying there, chances are you need to leave. Kasi hindi ka na productive there. So, tama yung point mo, different, pero I wouldn't say I'm countering that, pero I'm going a different path and say the other side of giving up is potentially something good. That's what happened to me. Nung sa unang career ko sa call center, hindi ko sabihin kung sino pa ngayon, pero I was aiming to become a trainer. Gusto ko talaga maging trainer kasi medyo naging passion ko magturo ng trabaho for some reason. And yung mga trainers na, mga existing trainers na, gustong-gusto nila ako eh. Gusto nila ako. Pero merong doon bago, 6 months pa lang eh. UP grad, I cannot believe it eh. Para ba't dito ka? UP grad ka, you could be doing something parang mas higher and kita, all of those things. Naging kalaban ko siya doon sa role. Siya yung kinuha. Eh, ang ganda ng presentation ko. Naasar ako. Umalis ako. Pero that exit led me to where I am at now. 13 years after. Had I decided to stay on, I'd probably not be able to travel and be successful as I am, as successful as I am now. So may value in giving up kung may nararamdaman kang burnout. Tama naman. Siguro ako tama yung point mo na yun. Nagigets ko din yan eh. Ako pa, lalo nun, lagi ako yung naniniwala kasi ako na pag hindi ka na para dito, baka yung mga dead end na sinasabi. Siguro ko yung context ko ng not giving up is in general para sa buhay. Kasi di ba, lalo yung ako ang tinitingnan ko lang dyan yung sitwasyon na pinanggalingan ko nun eh. Sobrang hirap kasi. Tapos parang ang tagal mong kumapit dun sa idea na wag kasi ang swerte mo, nandito ka na, lahat to pangarap na ng iba, ganyan-ganyan. Tapos yung pinanggalingan ko pa nun, naranasan ko yung para hindi ka lang umalis. O babalik ka na naman doon, ganito magiging mo, eto ka na naman, ganyan-ganyan. Nandito ka na babalik ka pa, ganyan. Alam mo yung feeling na talaga siya, nakakapatay siya ng will. Nakakapatay siya ng will. Tapos, kaya ko lang nasabi na pag hindi ka sumuko, nasa kabila kasi nun yung baka greener pastures. Oo, kasi minsan, di ba, pag naranasan mo yung toxic, traumatic, sorry, kung wala mang mas maganggang term, traumatic, maraming nakakaranas niya sa trabaho. Yung nilulunok na lang nila lahat. Kasi mas kaya nilang
Or mas naiisip nila na lunukin ko na lang to kaysa mahirapan akong maghanap ng trabaho. Kaysa pag lumipat ako, tas hindi ganito yung makukuha ko, na hindi nila nakikita na sila, nauubos na sila as a person. Yung pagkatao nila, yung values nila, yung enthusiasm nila on things, namamatay. Kasi nag-i-stay sila dun sa idea na yun. Kaya ko lang sabi na huwag kang susuko sa sarili mo and everything kasi better days are coming. Better work will come. Alam mo yung ganun. Ngayon kasi pag naiisip ko yung sinabi mo, tama yun eh. Tama yun yung pagkaalam mo, pero ako na dati ang basic lang sa akin eh. Hanggat hindi ako sinasaktan ng physical, lalaban pa ako. Pero alam mo, meron palang mga pain na mas mahirap kaysa sa physical pain, which is yung mental health mo na ko-compromise, which is, alam ko yung iba hindi maintindihan, pero totoo pala siya. And I'm hoping mas madali siyang maintindihan. Yes, di ba parang, there are some sinasabi nila, again, hindi ko nila lahat. Ano ba yan? Nung panahon naman namin, walang ganyan. Naasar ako sa ganyan. Actually, naasar ako sa namin, ganyan. wala namang ganyan. Ngayon, kailangan nyo ng mental health break, kailangan nyo ng iba eh. Hi, boomers. Hindi ako lang to. Pwede nyo naman po in-next podcast na mag-ayaw nyo. Hindi, kasi nangyari siya eh. Ma-experience, pag na-experience mo, mas madali mong sabihin eh. Tsaka, iba na talaga yung environment. Nag-iba na eh. Oo. Kaya ako naasar ako dyan sa idea na yan. At kaya marami ding nababurnout. Kasi, you are ignoring the current realities. Diba? Parang, before, like for example, pagpalagay natin yung sa bahay na lang, for example. Nung araw, walang papansin siya pag pinalo mo mga anak mo. Yun. Ngayon, pwede ka makulong. Exactly. Matutulpo ka pa. Yun. Diba? Diba? Ibang-iba talaga siya. Kaya feeling ko, kaya natin ito napag-uusapan kasi ito yung mga important factors pagdating sa yung burned out feeling nga. Malaking factor din naman ang mga sweldo pero hindi natin mapapasok yan. Salary is just one thing. Oo, alangan namang awayin natin yung mga tax na tumaas na naman, additional Netflix. Pero, wow. Ay, open up tayo. Magsasalita ka na naman tungkol sa politics. May opinion tayo. Huwag ka magsasalita. Parang awa mo na kung ayaw mong masunog tayo ng buhay. Pero, sige. I would agree now na may value din talaga in not giving up. Pero, let's accept the fact na it's not just enough to not give up. Yes. So, i-elevate natin ng konti yung conversation. Sige, you've not given up. Anong magagawa mo to lessen yung impact of burnout? Ano yung mga with you as seasoned professional in your own space? Oh my God, seasoned professional. How do you handle burnout? Paano mo siya hinahandle? Ano yung mga ginagawa mo on the side to make sure na you keep yourself check in terms of parang productivity, all of those things? Ako kasi iba-iba po tayo Ako, nagdadasal talaga ako lagi, kuya. Kasi hindi ko alam, naniniwala talaga ako doon na pag may na-feel ka, tapos nagdasal ka, na-spare ka kahit 2-3 seconds para mag-isip ng tama. Tsaka naalala ko yung sabi ng doktor natin, si Dr. Geraldine Garcia. Hi, Doc Je. Lagi ka daw magdasal na nawa iligtas ka sa mga maling tao. In general yun hindi naman specific na, ito si Dwayne maling tao, o si mama, o si boss maling tao. Circumstantially wrong. Yes, meron daw ito. Kaibigan mo naman siya, pero sa sitwasyong ito, magiging mali siya para sa'yo. Yun, lagi ako nagdadasal. Pangalawa, mindset ba? Mindset. Ako lang po to. Minsan pag ayoko na, dati, iniisip ko yung kaibigan ko, 3 taon na naghahanap ng trabaho, wala siyang makuha-kuha. Yung ganun yung thinking ko. Tapos, yun, yung counter blessing siguro. Mostly na, ito nga, magdamag silang nandyan, ito lang yung kinikita nila, sige na lang. Sunod is yung, eto lately ko lang siya ina-apply. Siyempre, ang daming nangyari sa buhay mo, lahat. Malaking factor siya. Minsan ang burnout naman, hindi lang nasa loob ng company, nasa loob ng work Mas malaki pa nga sa labas. Sa tunay na mundo. Ako nakakatulong sa akin, nagagawa ako ng list to do ko, or to-do list ko. Para may nilook forward ako. Correct. Na-happy ako pag may kino-cross out ako. Ultimo, i-chat, magpa-deliver ng tubig. Cross out. Kailangan mo kasing bigyan ng patalastas yung utak mo Tapos pag parang feeling mo malulunod ka na, bago ko pa lumubog, ihahon mo yung sarili mo. Ako, kuya, pag halimbawa, ito na naman yung feeling ko na marami kasing factors. Again, hindi ako medical something. May hormones, may ganito, may ganyan. Nung mapifeel mo na, ayoko na. Nililigtas ko sarili ko. Binibigyan ko yung sarili ko. Halimbawa, kahit good 2 videos.
nanonood ako ng mga favorite kong auditions. Inspiring. Ang tawag ko doon, in-exercise ko yung puso ko. Tapos laban ulit. Kasi naniniwala kasi ako na sagadin mo yung sarili mo. Halimbawa, in general na to, sa work mo, kung ayaw mo na, kung marami na nangyayari, tapos alam mong hindi nakalubag-lubag sa loob mo, kaloob-loob sa loob mo. Sagarin mo yung sarili mo, as in sagad, nagagawin mo yung best mo. Nang wala kang inaapakang tao, na hindi nako-compromise yung rules ng company. Pero, kasi sabi nga, wag mo nga hayaan, ikaw yung maging mali. Lagi ko yung tinatandaan. Gawin mo yung best mo, sumunod ka sa kumpanya, wag kang ngaapak ng ibang tao. Pag dumating ka na sa dulo na sagad ka na at ayaw mo na, kahit ikaw yung mag-walk away, hindi ikaw yung may heavy baggage. Kasi ikaw yung walang ginawang mali. So, habang hindi ka pa nakakaalis sa moment at feeling mo, sige pa, may konti pa na mag-stay ka, gawin mo lang na maayos yung trabaho mo. Tsaka, find the light. Hanapin mo yung magpapasaya sa'yo. Kung pagkain man yan, don't feel guilty kung gusto mong bumili nito. Para sumaya ka, gusto mo mag-Starbucks, ipunin yung stars para libreng planner, go ahead. Lalo kung alam mong hindi ka pa capable na lumipat at umalis doon sa trabaho. Ako yun for me. Ako, nag-resound sa akin yan eh. Kasi ako, una, tama yung sinabi mo, keep yourself grounded. Kasi it keeps you on your toes when it comes to parang performance as an example. Kasi ako like ko tong sinasabi. Like ko tong sinasabi sa sarili ko. Kapag unang sa the moment na nakaramdam ako ng burnout, anytime in the year, sabihin ko, brother, nakaupo ka lang, magtatrabaho ka. Kalma lang. Tingnan mo yung sarili mo and compare yourself to the environment. Are you better off? If yes, meron ka ng first reason to at least lessen the burnout. Kasi that keeps you grounded eh. Kasi pag hindi ka grounded in situations like this, aabot ka to a point na irrational ka eh. Kasi dahil burnt out ka, ang isipin mo, exit. Find the way out. Find the door on the way out. Saan yung turn sa lalabas na ako? Pero, normally ba, pag nag-walkout ka in any situation, paglabas mo ng pinto, paglabas mo ng building, may sagot na sa tanong mo? Wala eh. Diba? So, yung immediate na pag-exit, yung immediate na emotional reaction to burnout, almost leads to nothing. So keep yourself grounded. Second, siguro yung I've always done this. Pero I think people who are starting out, yung mga nagsisimula pa lang, can pick this up. Nabanggit natin kanina na most of the time, if not all the time, you come to work, for example, you're doing something not to make friends, but to make money, to be the best that you can be, di ba? Pero it is also important na in situations where it becomes medyo conducive to burnout, you have important people around you that you can go to. So, dun sa mga nagsisimula pa lang, it's important to build your network. Kasi if you have built a short but very effective network, pag naramdaman mo yung burnout, meron kang bouncing wall eh. Parang sabihin mo, ganito kasi pare, parang nahihirapan ako i-handle itong nararamdaman ko ngayon. Parang feeling ko I'm not at my best. Ano sa tingin mo? Pag meron someone that can counter that feeling, that it will help you handle yung burnout eh. Pangatlo, siguro I think it all boils down to doing things differently. Kasi nababurnout ka lang naman kasi paulit-ulit yung ginagawa mo or paulit-ulit yung nakikita mo. Try changing things up. For example, kung ako ay isang leader na nag-lead ng isang underperforming team, nakaka-burnout yung pagka-overtime underperforming yung team mo. Change what you're doing. Pag change up mo yung bagay-bagay, it stirs up people, it stirs up the environment, it changes the landscape right away. Pero hindi mo lang siya kailangan baguhin sa paligid mo. Sa sarili mo din. For example, nababurnout ka ba dahil lagi kang pagod? Ba't ka laging pagod? Kasi masakit ang likod mo. Ba't masakit ang likod mo? Baka kailangan mo mag-exercise. O baka kailangan mo makinig ng more music. O baka kailangan mo mag-draw ng inspiration somewhere else. Ako, ginagawa ko. Kapag ka nababurnout ako, I listen to mga leadership podcasts. Yun. Lagi ako nagpipick up ng mga something. Tapos binibuild ako ng idea in my head. Tapos sabi ko, ito. I've molded a person, a virtual person in my head out of a plethora of ideas that I've picked up from multiple podcasts in the past 2 weeks. Try to be that person. See how it works. Kasi pag binago mo yung sarili mo rin from the inside, magbabago din yung landscape eh.
So, pag hindi mo kasi binabago yung paligid mo, chances are, mababurnout ka talaga. So, have the conscious effort to try to change up, stir up things a little bit. Yun yung palagi sa akin. Ang ganda ng mga sinabi mo. Sobrang ganda, gusto ko na mag-apply sa'yo. Ay, hindi ko magpapalit yung boss ko. Susumbong kita sa boss mo. Huwag mo kayo susumbong. Magpapasko, wala tayong ham. Hindi. Alam mo, ito pa. Ang pinakamahalagang ginagawa ko pag burned out na ako. Naku. Humihiga ako sa pinakamasarap kong kama. Oh. Hindi ito seryoso to Kahit ngayon, pag nasa bahay, nag-edit ako na puro mukha mo lang yung nakikita ko. Dahil itong buong podcast po na to, ako lang po ang nag-edit. Sorry na po. Hindi, tsaka pag maraming bagay, kuya, humihiga ako dun sa bed ko. Salem bed. Iisa, napakasarap, napaka-solid. Yun ang takbuhan ko. Alam mo kung bakit? Una sa comfortability. Sunod pag umiga doon, feeling ko I'm so blessed. Napapagod lang ako pero alam kong may kinikita ako. May ibang tao napapagod sila, nalaghahanap pa sila kung paano sila kikita. So parang naging kaagapay ko siya, Salem bed lang talaga ang malakas. At saka yung Salem bed, may track record na yan ng durability, craftsmanship. Yun! Paghiga mo, burnt out ka, nakarga mo yung buong mundo, karga ka rin ng tami. Ay, ang sarap. Diba? Pag nababurnout ka, sabihin niya sa'yo, laban lang. Kaya mo to. Kaya mo to. Change things up. Oo. Pagkahiga mo, bangon. Tama Kasi ang pagod, pinapahinga, hindi sinusukuan. Correct. Diba? Higa ka. Tapos alam mong kagandahan pa nun, locally made siya. Ibig sabihin, Filipino-made ang Salem bed. Tatak Filipino, world-class quality. Yes. Kung walang mga Pinoy na hindi na-burnout doon sa Salem, baka huminto ng production nila. Imagine mo, kung na-burnout ang Salem, wala tayong hihigaan ngayon. Ganong kasarap, diba? Kaya yun, salamat po Salem. Yung burned out ko na kung literal na burn, lumalamig siya. Oo, lumalamig. Mahalaga. Cool Maganda down. yun. Maganda ang cool down every time na napapagod na kayo or yung burned out na nararamdaman, mag-cool down kayo. Then, i-reassess nyo, ayoko na ba talaga dito? O may nag-trigger lang? O ano bang next? Oo. Ipahiga nga muna ako para maisip ko yun. Higa mo na ako. 5 minutes. 5 minutes na. 5 Tapos nag-YouTube. 5 hours later. Nag-power nap. Yung pala. Eternally later. Sobrang lamot ng kama. Nag-YouTube, naging nap, tapos sa tulog. Tapos, ayun. Kaya naman guys, para mabawasan din ang pagka-burned out nyo at gusto nyo nararanasan namin with our Salem bed, please feel free to visit their official site, www.salem.ph. Meron sila kuya sa Facebook, sa Instagram. Ganun lang po, facebook.com/salem_ph, instagram.com/salem_ph. And kung hindi po kayo sanay sa mga digital, chuchu, apakadali. Meron po silang Lazada official store. Meron. Yes, Shopee. Nasa Shopee din po sila. And TikTok shop. Wow. Perfect. Kung ayaw mo ng blue, merong orange. Ano yan? Hindi, blue ang Lazada, di ba? Naku. Shopee, orange. Yung TikTok, black and violet. Blue din. Kaya alam nyo na, i-visit nyo na po sila. Guys, sabi nga nila, Salem bed, hari ng tibay. Para sa inyo, hari ng tibay ng loob. Wala lang susuko. Diba? Ang Salem lang ang mag-a-address ng mga sakit nyo sa likod. Sakit nyo sa likod, pero yung motivation manggagaling sa'yo. But anyway, ano ang takeaways natin dito? Ako siguro, kuya, hindi rin naman kasi natin masusukat talaga o mahuhusgahan yung kung hanggang saan yung kayang tiisin ng isang tao at sa mga lahat na nakakaramdam ng burned out dyan. A virtual hug muna para sa inyo. Alam ko na yung tatag nyo at yung pag-go through nyo at yung pagtitiis nyo ay dahil yan sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya isa sa mga naalala ko, pag burned out kayo, sabi mo kanina anong dapat gawin, ngayon ko lang naalala, hanapin nyo yung deepest why nyo. Why are you doing this thing? Para kanino ba to? Ganda na. Yung deepest why mo. Para lang sige, gawin mo lang. Kasi nga, di ba sabi, do your best and God will do the rest. Alam mo, idadalin ka naman talaga kung para saan kayo, kahit ano pang mangyari. Plus, kung nandun ka pa sa sitwasyon na ito, recently ko lang ito natutunan. Don't take things personally. Lahat ng bagay. Kung salbahe ang katrabaho mo, gininito ka sa trabaho mo, feeling mo magulang sila, lack of better term, okay lang yun. Isipin mo, hindi personal yung atake nila sa'yo. Plus, ito talaga natutunan ko, lately, isipin mo na lang, kahit alam ko ito, mahirap to Isipin mo, ano kayong pinagdaanan ng taong to, ba't siya ganyan, ano?
para lang mahanap mo yung compassion sa puso mo, yung empathy sa puso mo, para hindi na siya magdagdag ng burden doon sa burned out na nararamdaman mo sa sarili mo. And ayun, dasal ka lang talaga palagi and lumugar ka and gawin mo yung tama. Kahit gaano kahirap, basta hindi ka nakakasakit ng iba, sige lang, gawin mo lang. At hanggat hindi ka nasasaktan na sobra-sobra lumaban ka, well, ibang usapan rin kasi may mga karapatan pang tao. Pero ako, yun lang for me. Ako, babalik ako sa dalawang bagay when it comes to burnout. Kapag ka nakaramdam kayo ng burnout, or ako, in my case, if nakakaramdam tayo ng burnout, always assess your situation against sa goal. Kung nasaan ka ngayon, tingnan mo kung gaano ka nakalayo sa goal. Oo, ganda niyan. Kung malayo ka pa, then papasok yung next question ko. Are you doing enough? Or have you done your best? The reason sinasabi ko to is because valid ang feeling ng ng burnout. Very valid 'yan. Pero you also have to assess, ginawa mo na ba lahat? Pag ginawa mo na lahat at na burnout ka pa rin, it's time to leave the situation. Pero kung hindi mo pa ginagawa yung best mo at hindi mo pa na-exhaust yung potential mo as an individual, start from there. Ano pa yung mga gaps mo within yourself na hindi mo pa na-fill in, hindi mo pa nagagawa? Just do it. Just do it. Pag na-assess mo na yon at nagawa mo na yung mga dapat gawin at na-burnout ka pa rin, no one's gonna fault you when you decide to leave that situation and rebuild yourself, create a new path towards the same goal, or if you've decided to venture towards another goal. Oh, di ba? Sobrang ganda ng conversation natin ngayon. Very timely. Sana may mga nakarinig na makatulong sa yung mga hanas namin. Oo, at dahil dyan, marami pa po kami pag-uusapang mga ganitong topics. Kaya naman, patuloy po kayong makinig sa aming podcast and i-share nyo na po sa mga friends nyo in the right corner on Spotify. And in-upload po namin ito sa aking YouTube channel, Almira Sheila. Hanapin nyo lang po yan. Facebook page, Instagram. Nandun po kami sa mga reels. So, wag po kayong magsawang makikinig. Mag-comment, like, share ulit. So, share nyo lang ulit. Yun. Sabihin nyo sa pag-share nyo, pakishare naman. Para kumalat yung word. Yes. Mas madami tayong mapag-uusapan. And soon, mag-hi na kami sa lahat ng mga grabe. Meron na po kami mga solid listeners. Lalo mga friends namin, sobrang grabe. Iba yung feeling. Parang isang daang porsyentong mga tao ang katumbas ng mga friends, family na sumusupport sa amin. And yung mga bagong friends lang namin na nakikinig. Nakaka-flatter. Para lang tayong magtutropa na lumalaki ng lumalaki. Kung nasa man kayo, we hope to see you in person. So, ayun. Maraming salamat, guys. And we'll see you again. Ciao. Bye! Bye!